Maawa po kayo babae ako, babae rin kayo. Huwag niyo po itong gawin sa akin. Please maawa po kayo. Hindi tayo pwedeng gumawa ng ganito. Pareho tayong babae, huwag niyo po akong gamitin. Ngunit kahit paulit-ulit akong nakikiusap, hindi sila tumigil. Sarap na sarap ang dalawang tomboy na kabayan sa mga ginagawa nila sa akin. Ang mga taong akala kong kaibigan at mapagkakatiwalaan ko. Sila pala ang magiging dahilan kung bakit matatakot akong magtiwala muli sa ibang tao. Akala ko ligtas ako sa mga kaibigan ko. Pumunta ako sa Kuwait para magtrabaho at makatulong sa pamilya ko. Sa loob ng 2 buwan, halos hindi ako nakalabas ng bahay. Hanggang sa magkaroon ako ng mga kaibigang Pilipina at nagsimula akong sumama sa kanila tuwing Friday. Akala ko ligtas ako dahil puro kababaihan ang kasama ko. Pero isang gabi, matapos nila akong painumin, nagising ako sa isang kwarto na may 2 taong pinagkatiwalaan ko. At doon nagbago ang buhay ko. Iyan di pag-alis at Pilipinas. Ako si Maria. 28 taong gulang. Taga Davao de Oro ako. Dalaga pa ako at wala pang anak. Bago ako nag-abroad, nagtatrabaho ako sa isang mall sa Pilipinas. Pero kahit nagtatrabaho ako ng maayos, maliit lang ang kinikita ko. Mahirap mag-ipon. Mahirap abutin ang mga pangarap. Kaya nang magkaroon ako ng pagkakataong makapagtrabaho sa Kuwait bilang kasambahay, hindi na ako nagdalawang isip. Disyembre 11, 2022. Iyon ang araw na umalis ako ng Pilipinas. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin. Ang alam ko lang, kailangan kong subukan. Unang 2 buwan, pagdating ko sa Kuwait, para akong napunta sa ibang mundo. Wala akong kakilala. Wala akong kaibigan. Hindi ko alam kung saan pupunta. At higit sa lahat, hindi ako basta-basta makalabas ng bahay. Halos 2 buwan akong nasa loob lang. Trabaho, kain, tulog. Ganoon ang paulit-ulit na araw ko. Minsan, nakatingin lang ako sa bintana. Iniisip ko ang pamilya ko. Kumusta na kaya sila? Kaya ko kaya ito? Gaano pa katagal bago ako masanay? Pero tiniis ko. Dahil alam kong may dahilan kung bakit ako nandito. Pagkalipas ng ilang buwan, mas naging maayos ang sitwasyon ko. Kapag may kailangang bilhin sa tindahan, minsan ay pinapayagan na ako ni Madam na lumabas. Doon ko unang nakilala ang ilang Pilipina. Sa mall, sa mga tindahan, sa mga lugar na madalas puntahan ng mga bili. At sa bawat pagkikita, nagkakaroon ako ng bagong kakilala. Hanggang isang araw, may isang Pilipina na lumapit sa akin. Kasambahay din siya. Maria, gusto mo sumama sa amin tuwing Friday? Day off ko kasi. Puro babae lang naman kami. Safety ka sa amin. Napaisip ako. Matagal na akong nakakulong sa bahay. Gusto ko rin namang magkaroon ng kaibigan. Kaya pumayag ako. Iyan bagong kaibigan. Nagsimula akong sumama sa kanila tuwing Friday. Kumakain kami. Nagkukwentuhan. Minsan pumupunta kami sa bahay ng ibang Pilipina. Nagbo-bonding. Para bang nakalimutan ko sandali ang lungkot ng pagiging malayo sa pamilya. Doon ko rin nakilala ang iba't ibang klase ng tao. May mga babae. May mga tomboy. May mga taong naging close ko rin. Hindi ko sila agad hinusgahan. Para sa akin, kaibigan sila. Kapwa Pilipino. At dahil pare-pareho kaming malayo sa pamilya, mas madali kaming nagkakaintindihan. Pero isang taong naging malapit lay akin. May isang tomboy na palaging nasa grupo. Sa umpisa, normal lang ang pakikitungo niya sa akin. Pero habang tumatagal, napapansin kong parang iba na ang kanyang pagtrato. Madalas niya akong hinahanap. Madalas niya akong katabi. Madalas niya akong tanungin kung may boyfriend ba ako. Hanggang isang araw, diretsahan niya akong sinabi na gusto niya ako. Nagulat ako. Pasensya na ni. Straight ako. Gusto ko lalaki. Hindi naman ako nakipag-away. Maayos ko siyang tinanggihan. Akala ko, matatanggap niya yon. At mananatili kaming magkakaibigan. Hindi ko alam na mali pala ang akala ko. Birthday party.
Isang Friday. May birthday party sa bahay ng isang kaibigan. Maaga pa lang. Nandoon na kami. May pagkain. May music. May tawanan. At may inuman. Noong una, kaunti lang ang iniinom ko. Paulit-ulit kong sinasabi. Ayoko malasing. Uwi pa ako. Baka mapagalitan ako ng amo ko. Tawanan lang sila. Okay lang. Kasama mo kami. Safety ka dito. Hatid ka namin. Dahil pinagkakatiwalaan ko sila. Unti-unti akong uminom. Hanggang hindi ko na namalayan. Nahihilo na ako. Iyan ay huling bagay na naalala rin. Maya-maya. Hindi ko na maayos na maalala ang mga nangyayari. Parang malabo na ang paligid. May nagsabi sa akin. Humiga ka muna. Dinala ako sa isang kwarto. Akala ko, tutulungan lang nila akong makapagpahinga. Hindi ko alam na ang taong kasama ko sa kwarto ay yung tomboy na dati nang umamin na may gusto sa akin. Iyan igabi na hindi makakalimutan. Hindi ko na ilalahad ng detalyado ang nangyari. Ang mahalaga, hindi ako pumayag. Hindi ko iyon ginusto. At dahil sa kalagayan ko ng gabing iyon, hindi ko kayang ipagtanggol ang sarili ko. May ginawa sa akin ang taong pinagkatiwalaan ko. Ginamit ako, ginahasa ng tomboy. At hindi nagtagal. May isa pang taong pumasok sa kwarto. Sa halip na tulungan ako, mas lalo akong nasaktan. Tinangal lahat ng damit ko. Dalawa sila. Ako lang mag-isa. At sa oras na yon, pakiramdam ko wala akong laban. Sadyang tinodo talaga nila at pinagsawaan ako. Parang uhaw sa laman ang dalawang tomboy na kabayan. Grabe uhaw na uhaw sila. Pagkatapos, makalipas ang ilang oras, tahimik ang kwarto. Iniwan nila ako. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakaupo roon. Ang alam ko lang, umiiyak ako. Hindi dahil sa alak. Hindi dahil sa party. Kundi dahil sa nangyari. Paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko. Bakit? Bakit nila ginawa sa akin yon? Kaibigan ko sila eh. Nilray pumasok kwarto. Maya-maya. Pumasok ang kaibigan kong tunay kong pinagkakatiwalaan. Akala niya, natutulog lang ako dahil nalasing. Pero nang makita niya akong umiiyak, agad siyang nagtanong, Maria, anong nangyari sa'yo? Bakit ka nakahubad? Saan mga damit mo at panty? Hindi ako agad makapagsalita. Hanggang sa sinabi ko sa kanya ang nangyari. Nagalit siya. Maria, bakit hindi mo sinabi agad? Umiyak lang ako. Natakot ako. Akala ko ligtas ako. Kaibigan ko sila. Iyan ang pinakamasakit. Pag uwi ko, naligo ako ng matagal. Pero kahit ilang beses akong maligo, hindi mawala ang bigat na nararamdaman ko. Pakiramdam ko, nawala ang tiwala ko sa mga tao. Masakit isipin na ang mga taong akala kong magiging sandalan ko sa ibang bansa. Sila pala ang magiging dahilan kung bakit matatakot akong makipagkaibigan muli. Kinabukasan, sinabi ko sa sarili ko, hindi na ako sasama sa kanila. Hindi na ako sumama sa mga party. Hindi na ako basta umiinom kasama ng ibang tao. Kapag lumalabas ako, mas gusto kong kumain lang kasama ang isang taong lubos kong pinagkakatiwalaan. At pagkatapos, uwi na ako. Pero hindi natapos doon ang problema. Dahil habang sinusubukan kong kalimutan ang nangyari, may isang bagay akong hindi alam. May ibang taong nakakaalam ng nangyari noong gabing iyon. At makalipas ang ilang linggo, may natanggap akong mensahe mula sa isang numero na hindi ko kilala. Iisa lang ang nakasulat. Maria, alam ko ang nangyari noong birthday party. Nanlamig ang buong katawan ko. Sino siya? At bakit niya alam ang sikreto ko? Abangan iyan di part 2. Paki-like and subscribe ng ating channel para lagi updated sa mga bagong upload ng True to Life story o secret files natin.